Napapansin nyo ba? Kapag nag-a-apply ka ng trabaho sa Pilipinas, parang hindi trabaho ang ina-applyan mo. Parang inaampon ka ng gobyerno dahil sa sobrang daming requirements na hinahanap sa'yo. Mas mahaba pa yata yung requirements mo kaysa relasyon yun ng ex mo. Nawalang tayo pero umaasa ka pa rin. Tapos pag nag-apply ka, unang sasabihin nila, simple lang mga requirements na kailangan. Simple. Tapos maya-maya may listahan na parang grocery ng nanay mo tuwing 13-month pay. Resume, biodata, TOR, diploma, PSA, LCR, barangay clearance, police clearance, NBI clearance, medical, SSS, PhilHealth, pag-ibig, TIN number, sedula, 2x2 picture na dapat may collar ha at ilalagay mo sa brown na envelope. Tapos, dapat may extra ballpen ka. Wait lang boss, magtatrabaho ba ako o tatakbo ng konsehal? Ito pa, malupit. Fresh graduate prepared pero requirements, may experience. Ano yun? Fresh graduate niya eh. Hahanapan mo na experience. Boss, nung high school pa, dapat nagtatrabaho na ako habang nag-algebra. Yun ang nagpahirap sa akin dahil sa number na pilit inuugnay sa letter. Eh di naman magkano-ano yun. X plus Y equals X mo sablay. At pagdating sa interview, tell me about yourself. Bigla ka tuloy ka pa to. Sir, ako po si hardworking, fast learning, at kaya ko pong magmahal kahit di ako pinili. Aray ko. Sa Japan, mas mabilis ka pang matanggap sa trabaho kaysa sa reply ng crush mo. Sa Pinas, kailangan mo ng valid ID para makakuha ka ng valid ID. Paano yun, boss? Kailangan mo munang lumangoy bago ka patutong lumangoy? Ganun ba yun? Sa Japan, isang card lang, solved na. At isa pa sa pinakamatinding kalaban ng mga Pinoy pag nag-a-apply ng trabaho, age limit pare. Kasi sa Pinas, paglampas ka na ng certain age, apply ka na kagad. Parang expired ka na, kumbaga. Boss, tawa ko. Di ako Yakult. Ginawa mo akong gatas eh ha. Tapos yung qualification, 18 to 25 years old. Yung trabaho ba eh kailangan ng empleyado o contestant ng PBB Teen Edition? Kaya kawawa minsan yung mga nasa edad ng 30 pataas. Pag nag-apply sila, parang tingin sa kanila, eh veterans na. Boss, 32 lang ako. Hindi ko po kababata si Andres Bonifacio. Pag tinanong ka kung ilang taon, pagkasabi mong 33, biglang tahimik yung HR na parang nag-buffer yung internet. Pero dito sa Japan, makikita mo, may nagtatrabaho na lola at lolo. Yung iba nasa 60 to 70 years old na. Nasa convenience, factory, supermarket, at construction. Habang sa Pinas naman, pag 40 ka na, parang sinasabihan ka ng lipo na napahinga ka na. Pero sa Japan, madalas ang tinitingnan nila, marunong ka ba? Masipag ka ba? Maasahan ka ba? Hindi lang basta edad pare. Kasi iniintindi nila habang may lakas ka at kayang kumayod ng tao. May value yun at respeto yun. Minsan nga kahit disabled na, tinatanggap pa nila. Sa Pinas, minsan masakit kasi hindi ka naman tamad, hindi ka naman pasaway, tumanda ka lang. At minsan hindi natin kontrolado yun. Pero ibig sabihin ba no, wala na silang chance? Dapat bang laging mas bata ang tinatanggap? Parang cellphone lang ang tingin minsan eh. Pag may bagong model, ayaw na sa luma. Pero minsan yung luma, yung pa yung mas matibay, tulad ng Nokia. At isa pang tanong na ilang dekada lang hindi nasasagot ay kung bakit parang ang taas ng requirements ng mga trabaho sa Pilipinas, lalo na sa mga mall. Pero yung sahod, parang pambayad lang ng utang. Pag nag-apply ka sa mall, parang hindi ka nag-apply ng cashier, para ka nag-apply ng astronaut, college graduate, with experience, good communication skills, customer service oriented, flexible, at smile kahit pagod na. Para kang sasali sa Miss Universe eh ha. Tapos yung sahod minsan, minimum wage lang, may incentive naman. Pero kung mabot mo yung kota na parang kailangan mong maging robot na hindi dapat mapagod. At kailangan mong umiti pa rin kahit sa customer na galit. At ito yung pinakamasakit, 6 months contract lang po tayo. Parang relasyon na mahal ka pero hanggang dito na lang. Empleyado ka lang muna, tapos biglang thank you for your service, goodbye. Aray ko, walang security, walang assurance, walang kasiguraduhan. Tapos isipin mo yung magulang mo na nagtrabaho, naghirap, nagtipid para mapag-aral ka. Tapos makikita ka nila ngayon, graduate ka, may diploma ka, pero ang ending, minimum wage ka pa rin. Masakit yun pre, kasi hindi biro yung puhunan ng magulang, sakripisyo. Tapos ang balik minsan, enough lang para mabuhay. Pero alam mo, kahit minsan nakakatawa at nakakalungkot na. Maraming Pilipino sobrang tiyaga, kahit pabalik-balik sa mga requirements, lalaban. Kahit mahirap ang biyahe, lalaban. Kahit ilang beses ma-reject, susubok pa rin. Yun ang Pinoy, kahit pagod na, lumalaban pa. Parang wifi sa bundok, minsan mahina, pero pilit kumukonekta. Sa totoo lang, hindi naman talaga sukatan ng sipag ang dami ng requirements. Kasi ang totoong gusto magtrabaho, magtatrabaho yan. Kailangan lang talaga ng sistema na hindi nagpapahirap sa taong gustong mabuhay ng maayos. At saludo ako sa lahat ng naghahanap buhay sa Pinas man o sa abroad. Kasi hindi biro ang lumaban araw-araw habang dala mo yung pressure sa buhay. Kaya kung naghahanap ka pa rin ng trabaho ngayon, huwag kang susuko. Matatag, matibay, maasahan. Alam mo kung sino yon? Ikaw yun. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Salamat sa panunod mo at maraming salamat sa ilang minuto.